Ay, magandang gabi ho mga boss, mga camping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber, no. Maski pa konti-konti, okay na yan, sabi na nga eh. Pakinggan, pag-usapan ho natin si Bato. At saka itong si Kimo. Oh. Ha? Padilla, only communist oppose Duterte. Puti, ano to sa, ano to, mukhang bumabangka siya to sa mga tanga. Mga kababayan nating wala sa hulog sa Europa. Meron tayo isang Pilipino na diniliver dito. Ano nangyari? Di ba dapat kapag kayong kapwa mo Pilipino, nagkaroon ng konting problema sa Sinakay nga sa eroplano, saka dinala dyan. Yun ang nangyari. Ba't tatanong pa ko paano na-deliver? Konting problema daw. Talaga to si Kimo, wala sa ayos. bansa, hindi pa inuuwi natin. Yung mga Pilipino raw na nagkasala sa ibang bansa, inuuwi natin. Totoo naman yun, di ba? Lalo na yung mga bibitayin. Pero bakit yung isa? Si Biloso ba yun? Oo, pinabibitay ni Digong. Butit na iuwi ni Bongbong, di ba? Nagawa natin ang lahat ng paraan para maiuwi natin. Allow time to sabi ng polis. Pero bakit baliktad yata yung nangyari sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ang nangyari siya ang na-deliver. Duterte! 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 Okay. Maraming salamat. Baka yan naman ang ikashoot ko. Bueno, kung ma-shoot ka, yun nga gusto mo ma-shoot, di ba? Ikaw naman, tuloy mo. Bring him home! Bring him home! Ang una natin pakiusap. Sana yung mga dito, alam niyo wala nang kaming reklamo. Hanggang kailan kaya tatagal to mga pen? Yung kasi sigaw na itong mga ungas na to ng bring him home, no? Ang dami na nagsasabi na wala na. Makakauwi lang yan kung sakasakaling mapapatunayan na wala siyang kasalanan. Ano na nga eh. Diyan na nga hinihiring. Nakumpisal na nga. Tinanong na nga. So, tinanggap niya naman. I am Rodrigo Roa Duterte. O, di ba? Kaya payag na siyang malitis siya dyan. Tatangan nyo naman. Kung talagang ayaw niya dyan, hindi na siya, ngayon, naghahanap siya ng mga abogado. Wala naman yata siyang makuha ang abogadong Pilipino. Lahat ng abogadong Pilipino sa dahig, para sa mga biktima, di ba? Tuloy mo, Kimo. Sa mga taga-Europa. Wala. Nakita namin, tinrato ng maganda ang ating dating Pangulo. Ayon sa kwento ng ating mahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte, ayon sa kanyang kwento, maganda ang naging sitwasyon at pamamalakad noong detention center sa ating dating Pangulo. So, alam na ni Sara Duterte na maganda ang trato sa mga preso dyan. Pag minamalas-malas yan, father-daughter yan, kombinasyon na yan. Kimo, tuloy. Pero, Hindi dapat nangyayari yan sa ating dating Pangulo. Tama. Hindi dapat. di pumunta ka, tumistiko ka dun sa dahig na hindi dapat mangyayari yan. Hindi yan daldal ka ng daldal dyan. Gago talaga to. Tuloy mo, Bobo. Siya nakakulong dito. Tama naman sabi ng mga gago. Kung meron man siyang nagawa, dapat sa Pilipinas po siya litisin. Tanga-tanga mo naman, hindi nga iniintindi yung mga biktima doon sa Pilipinas. Kaya dyan nakapunta pa sa dahig. Kung inintindi ba yung mga kaso nung amo mo dyan sa Pilipinas, ng Department of Justice, di sana, hindi na nakarating sa dahig. Wala eh. Di ba mga friend? Walang mapuntahan yung mga tao. Ikaw ba, senador ka ba ng Pilipinas o senador ka ni Duterte? Wala talaga to mga friend. Wala. Hindi dito. Kaya sana mapakiusapan po natin ang mga banyagang taga-Europa na sana Teka, Kimo. 12 oras na nandun sa Villamor si Digong. At inaresto na nga. Hindi mo ba yun alam?
Kimo, ikaw ang nagsabi, kayo ni Ipe, na itataya ninyo inyong buhay para kay Digong. Ba't di kayo nagwala doon sa ano? Doon sa, ito, sa Villamor Air Base. Oh, bumunta ka sana ron, nakipagbarilan ka na ron. Labas niyo si Digong! Tama mo si Ipe. O, marami ka naman baril, di ba? Oo. Hindi ako papayag na dalhin niyo si Digong. Mga ganun. Tapos diyan ka nangakak, nandyan na. May ba? Kala ko andaan nyo, bigay yung buhay ninyo kay Digong. O, dapat nagwala kayo nun sa Villamor, di ba, mga friend? O, ipagbarilan na kayo doon. O, di ba? Wala. Si Digong naman, dapat pumalag ka nun eh. O, di ba? You have to kill me first. Hindi ako nasama sa inyo. Magkano, di ba? Utang na wala. Maamo pa sa tupa. O, tuloy mo. Makita nila na karamihan ng mga Pilipino ay nagmamahal kay Rodrigo Roa Duterte. Hoy, Kimo, tignan mo muna yung survey. 51% ang gusto ng mga Pilipino na managot yang si Duterte na sinasabi mo. Tatanga-tanga ka. Tanga talaga rin to, no, mga friend. Magtingin muna na survey. Di ba? Para alam mo yung sinasabi mo. Napakaliit ng porsyento ang kumakalaban kay Rodrigo Roa Duterte. Napakaliit. Oh, napakaliit na porsyento raw kumakalaban sa amo niya. Ang survey nga, 51% na gustong managot yung amo mo. Tulong guys talaga to, mga friend. Paano kayo naging senador to? Napakaliit daw, 51%. Tanga. At yung porsyento na yan, yun yung mga komunista. Gago talaga to. Yung mga komunista raw yung porsyento na 51% ng harot na Pilipino, komunista. Wala to, no, mga friend. Sayang talaga sinesweldo nito. Wala ba paraan para ma-impeach to? Kaya dapat maging lagi kayong Shout out, Atty. Claire Castro. Wala bang paraan para ma-impeach to mga ganito? Sayang ang sweldo nito. Bigay na lang sa mahihirap ng mga kababayan natin. Hindi ito senador ng Pilipinas. Senador to ni Digong. At marami pa nagkalat dyan. Mga ganito. pantay, sabi nga ni Mayor. Pantay kayo lagi. Mga kababayan, dahil kayo ang lakas. Kayo ang lakas na nagbibigay una sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit hindi na tayo nakikita, kahit hindi na tayo nakikita, pero nararamdaman na tayo dahil puso sa puso ito. Yan sana si ginawa mo sa Villamor Air Base. Gago talaga. Doon ka sana nagkakakak ng ganyan, o diba? Wala, nandyan na sa kulaw ng kudaw. Puso nating mga Pilipino ang nakasalalay dito, puso natin. Dahil bayan 23 hours ago lang ho ito. 1,900 views. Kukunti. Mukhang wala naniniwala sa'yo. Okay mo, dapat sana yung galing ng ngak-ngak mo na yan eh. Mga 100, mga, di ba ba, 10,000 sana yung views na ito eh. O, ANC pa to. O. natin ito. Tandaan ninyo, nung dinala dito ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte para na tayong nawalan ng bayan. Para na tayong nag-submit sa dayuhan. Huwag sana ganun. Sayang naman yung bandera natin. Sayang. Sayang naman yung mga... Alam mo to, Skimo, kung sa mga Duterte, ito yata nagdala ng malas eh. Oo. Nung nasama sa kanila ito, nagka-leche-leche eh, di ba, mga friend? Dati, smooth lang si Digong eh, di ba? Nung binigyan ng ano to, naging senador to, nagkamalas-malas na si Digong. Tingnan mo. Mga damit natin ito. Sayang naman yung mga kagandahan ninyo. Sayang naman ang mga kabatuhan ng mga Pilipino. Yes! Kung hindi natin maipaglalaban Tangin na yung mga zombie. O, tangin daw. ang bayan natin.
Pero uli, mga kababayan ko, walang galit ha, wala. Iwas na tayo sa galit dahil gusto nilang magalit tayo. Ibibigay ba natin yun sa kanila? Huwag tayong magagalit. Kalma lang tayo. Sabi nga ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, labanan lang to ng mga utak. Kaya huwag tayong magamba dahil yung pinakamautak Labanan daw ng mga utak. Puta, akala ko na, may utak ka. Oh, dahil ano? Sabi mo. na ikulong man nila. Pero ang utak nun, hindi kailanman mamamaliw. Maraming salamat. Yun daw pinakamautak ay nakulong eh. Kala ko ba may utak eh, ba't nakulong? Oh, tanga-tanga ka talaga. Tuloy. Dahil lang yan. Sakit ulo ng mga friend. Ay! Ito kay Bato naman mga boss oh. Palace challenge De La Rosa to appear in public after security detail complaint. Nagko-complain ho si Bato. Ayan, paano nyo to? Na tinanggalan daw siya ng security. Kaya natin. Natawa kay Atty. Claire Castro eh. Malacanang sinagot ang umano'y pagbawi ng security detail ni Senator Ronald De La Rosa. Nagbabalita at nagseservisyo po mula sa Malacanang, Christian Yusores. Christian. Siyang aming hinamon ng palasyo si Senator Ronald De La Rosa na lumutang sa publiko o magpakita ng personal kasunod ang reklamong tinanggalan siya ng security detail ng Philippine National Police. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kaya posibleng walang dinatda ng security detail ang senador ay dahil sa kanyang pag-alis at hindi pagpaparamdam nitong mga nakalipas na araw. Hindi naman anya kasi maaaring asahan ni De La Rosa na nakatambay at naghihintay lang ang kanyang security detail habang siya ay nasa biyahe. Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Nakikita po ba natin? Hindi ko po alam. Sorry po. As of the moment, hindi ko po siya nakikita. So, paano natin siya bigyan ng seguridad kung hindi po siya nagpapakita? Baka kasi po nawala po siya. So, hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po, pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Samantala, nilinaw ni Castro na hindi tinanggalan ng security detail si dating Pangulong Rodrigo Duterte makaraang arestuhin ng Interpol. Katunayan, may preferred o piniling security detail anya ang dating Pangulo nang bumiyahe papuntang the Netherlands. Gayunman, wala na anyang detalye ang gobyerno kung ano ang naging desisyon na Pucha, hanggang ano pa sa dinala sa Netherlands, may security pa pala to si Digong. Nambay talaga dito si Bongbong. ang International Criminal Court kaugnay ng presensya ng security detail ni Duterte. Samantala, formal lang nanumpa kay Pangulong Marcos Jr. ang bagong kalihim ng Department of Interior. Paano ka nga yan, Bato? Paano kang bibigyan ng gwardiya? Wala namang makita pala sa'yo. Ano? Huhulaan pa ng gwardiya kung saan ka? Yung mga security na ala talaga ito mga boss. Oo. Pero payo ko sa'yo, Bato. Huwag kang magpapakita na. Oo, wag na. Oo. Wag na. Andyan na eh. Ha? Yung warrant of arrest mo, alam mo naman na meron na, di ba? O, ba't ka papakita? Di ba? Sukdo lang wala ka ng gwardiya, magtago ka na lang, di ba? Ganun lang yun. Wala tayong magagawa. Kapalaran, di ba? Pero yung Sara Duterte, mga friend, malamang papasok din yan. Oo. Kasi, mantakin mo, maski anong isip ko ha? Sinabi nila sa Kanyas na tsaka mayor siya noon mayor, wala siyang investigasyon, di ba? Wala. Doon sa mga nangangamatay sa Davao, di ba? Kaya mga boss, yung Maris Umali, Maris Umali, dinuro-duro, sinigawan ng mga Duterte supporters sa Netherlands. Puta ko, dapat talaga itong paghuhulihin ito Buti na lang may bakod. Kung hindi, baka kinuyog si Maris Umali. Pero, hindi naman nila ina-interview pa nga ni Maris Umali si Sara Duterte. Hindi,
Marami rin pala dito sa Netherlands talaga ng mga may ano. Grabe, oh. Bias, 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 sabi nila, oh. Grabe ng mga post. Anyway, hindi na rin yan tatagal. Wala na akong pag-asen. Ang tanging panalo makauwi si Digong, yung makakwit siya ng ICC, di ba? Sa matalino naman si Digong, di ba? Sabi nga ni Kimo, pinakamatalino raw yan. O di, kung pinakamatalino yan, di mananalo yan, di ba? Ganun lang yun. Tsaka yun nga, ano ba pinagkakangal nyo? Kung walang kasalanan niyang dinudyos nyo, di makakalaya yan. Parehas naman yung ano ICC, di ba? Tsaka mukhang mahina lang naman yata yung lilitis sa'yo. Kimo, mukhang mahina lang naman yata yung lilitis dyan sa amo mo rito sa dahig, to. Totoong pagkatao ni Judge Motok, ikinagulat ng mga Pilipino. Kilalanin natin si Judge Ayulia Antonella Motok, ang hukom na nangunguna sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin ang isa sa mga lumagda sa warrant of arrest laban sa dating pinuno ng Pilipinas, isang hakbang na nagpagalaw sa pandaigdigang entablado ng hustisya at nagpataas ng tensyon sa pagitan ng bansa at International Criminal Court, ICC. Ngunit sino nga ba si Judge Motok? Ano ang kanyang pinagmulan? At paano siya umabot sa makapangyarihang posisyong ito? Siya ay isang Romanian na may malalim na ugat sa pandaigdigang hudikatura at batas. Isa siyang dalubhasa, isang akademiko, at isang hukom na ang karanasan ay lumalampas sa hangganan ng kanyang sariling bansa. Ipinanganak siya sa Romania at mula pa sa kanyang kabataan, tinahak niya ang landas ng batas na kalaunan ay magdadala sa kanya sa Ito yung binaboy ng mga trolls ni Digong. Yung ulo ho ni General Torre, ang inilagay dito, pinalit do sa mukha ni Judge Motok. Gaano kahayop yung mga walang ya talaga, no? mataas na antas ng pandaigdigang hudisyal na sistema. Nakamit niya ang kanyang LLB mula sa University of Bucharest noong 1989 at mula roon, hindi na siya tumigil sa paghahanap ng mas mataas na kaalaman. Noong 1991, natapos niya ang kanyang master's degree at noong 1996, nakamit niya ang kanyang PhD sa International Law mula sa University Paul Cézanne, ex-Marseille III. Hindi pa rin siya nakontento. Noong 1998, natamo niya ang habilitation sa batas mula sa Paris Toupans, Jean Monnet, at kalaunan ay nakamit pa ang PhD sa Pilosopiya mula sa University of Bucharest noong 1999. Sa kanyang mahabang akademikong karera, nagsimula siyang magturo sa University of Bucharest noong 1995 at naging ganap na propesor noong 2002. Ngunit hindi sapat ang pagiging isang akademiko. Mas ginusto niyang gamitin ang kanyang kaalaman sa aktwal na mundo ng hustisya. Nagsilbi siya bilang hukom sa European Court of Human Rights, kung saan hinarap niya ang pinakamabibigat na kasong may kaugnayan sa karapatang pantao. Isa rin siyang United Nations Special Rapporteur para sa Democratic Republic of Congo na nagsagawa ng masusing pag-uulat tungkol sa mga kaso ng paglabag sa batas sa rehiyon. Noong 2010 hanggang 2013, siya ay naging hukom sa Constitutional Court of Romania kung saan hinarap niya ang mga kaso ng katiwalian, sexual violence, genocide at iba pang matitinding krimen laban sa sangkatauhan. Ang kanyang pagiging matapang at matatag sa pagpapanatili ng batas ang nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang walang kinikilingang hukom. Isa rin siyang miyembro at vice-presidente ng UN Human Rights Committee at presidente ng UN Subcommission on Promotion and Protection of Human Rights. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa pandaigdigang batas,
Siya ay hinirang bilang presiding judge ng Pre-Trial Chamber Paras ng ICC noong March 11, 2024, isang posisyong hawak niya hanggang March 10, 2033. At ngayon, sa harap ng isang kontrobersyal na kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Judge Motok ang isa sa mga pangunahing tauhan sa isang pandaigdigang laban ng batas at politika. Siya ang nagsusuri ng ebidensya, gumagawa ng mahahalagang desisyon, at higit sa lahat, siya ang isa sa mga lumagda sa warrant of arrest na naging usap-usapan sa buong mundo. Sa loob ng maringal na korte ng ICC, ang kanyang matalas na mata ay nakatuon sa bawat dokumento, bawat argumento, at bawat pahayag. Siya ang mukha ng pandaigdigang hustisya, isang hukom na hindi natitinag, isang dalubhasa sa batas, at isang tagapagtanggol ng katarungan sa gitna ng isang kasong may potensyal na baguhin ang takbo ng kasaysayan. Wala kayo? Judge Motok. Ganun lang pala yun. Sisipain lang ni Digong yun. Ay, nako. Jeff Ramos na, shout out. Hindi naman pala masyado matindi yung Judge Motok eh, no? Ang kaya ni Digong yun. Sisipain lang. Ay, hotay na. Pag gumalaw po ang kamay ng Panginoon, iba. May iba. Kaya lang, iba rin gumalaw yung kamay ni Satanas. Tignan yung mga nangyayari sa mga dumikit kay Digong. Ayun. Para sila mga zombie. Pero paulit-ulit ako. Panahon pa ho ni Panginoong Jesucristo. Nandyan na ho yung mga baliw na yan. O, diba? Kaya nga napako yung Panginoong Jesucristo dahil sa mga hayop na yan. Diba? Barabas! Free Barabas! Free Barabas! O ngayon, yan naman ang sigaw ng mga ungas. Bring him home! Bring him home! Yan. Paulit-ulit ako. Ito ho ang impyerno. Nandito ho lahat ang mga demonyo. Nabubuhay at yung mga namamatay, naiuiwan po yung kanilang kaluluwa dito. Naghahanap po makapapasok ng mga mahina pananampalataya sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos. Ayan po. Yan yung mga nagsisigaw na yan, napasok na ho yan ng mga masamang espiritu, ng mga demonyo na nandito ho sa lupa. Ha? Leopoldo Dorico, shout out. Ewan, yung ginawa lang ng dating Pangulo sa pambabastos at paggawa-gawa ng ebidensya kay former Senator De Lima na pinakulong siya ng halos 7 taon. Grabe, katangahan. Totoo yan. Ito Sara Duterte. Alam mo, kinumpara mo yung tatay mo kay Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino bumalik dito para harapin. Nandun na siya eh. Ligtas na siya eh. Ligtas na siya, Sara Duterte. Pero pinilit pa rin niya bumalik dito para sa mamayang Pilipino. Alam na alam niya na siya ay maaaresto. No? Aarestuhin siya. Dahil yun nga, bumalik siya rito by all means. At alam din halos niya na baka nga siya mapatay. I'm wearing a bulletproof vest, but if they shoot me in the head, I'm a gunner. So your camera must be quick. This will only take seconds. I may not talk to you anymore after this. Yung tatay mo, ano? You have to kill me first. Hindi masampah-sampahan ng kaso dito sa dami ng nangamatay. Kaya doon nagpunta yung mga tao sa dahig at nakahingi ng tulong sa mga kaparian, tumulong sa kanila. At saka yung mga abogado na nagmamalasakit sa mga nangamatay. Kaya nadala yung tatay mo ron. Ano pinagsasabi mo? Tsaka nananaginip ka ba, Sara? Ha? Na makakabalik pa yung ama mo rito ng buhay? Hindi siguro. Ha? Na makakalusot sa tatay mo sa kaso, pauuwiin siya ng ICC dito. Nakakita mo na kung gaano katibay si Judge Motok. Ha? Kalat ni Baya, shout out. Magdasal ka na lang kay Satanas, Sara Duterte.
Total, ikaw naman ang magiging presidente ng impyerno, kamo, di ba? Shout out, Akira Milus. Hello, Mama Bear. Bless you always. Bless you, Kalatni. Ernesto Sesma, shout out. Good day, Mr. Sa Totoo Lang TV. Sana gamitin nyo ang utak nyo, mga gunggong kayo. Hindi nyo ba alam ang nangyayari sa Pilipinas during administration ni Digong nyo? Sa dami ng pinapatay, ikaw pa Sara, malapit ka ng ma-impeach. Hindi ma-impeach yan. Kanya, mukhang kanila pa rin ang Senado eh. Kaya alam ha, God moves in a very mysterious way, di ba? Pero malabo. Kwentahin mo kung ilan yung tanga. At may darating pang mga tanga. Itong darating na eleksyon na to. Rolando Edralin, shout out. 5 tao lang yung mga sumisigaw pero yung crowd ay sa ibang kuha na crowd. Edited tiyak yan, fake news yan. Sabi nga ni Richard Hidarian baka 1,000 yata, ganun. Kasi nandun siya, pumunta siya eh. Bring him home. Yeah, mga hunghang. Yun nga, nagpapatawa sila Kalatni, di ba? Susan de la Cruz, shout out. Gandang hapon, Karox, at sa mga ka-warriors. Gandang hapon, Susan. Malakas, Duterte. Si paring Diggs lang malakas. Tatag lang, paring Diggs, tatag lang. Kayang-kaya mo yan. Di na nga, andun na nga, wala na. Ang paring Diggs natin. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. Nanonood din pala kayo kay Nyolo. Oo, masaya na. Lalo asawa ko, masaya. Sana napanood nyo yung sigaw na traidor kay BBM na halos matanggal ang pustiso. Sagad sa katangahan. Kaya nga, tayo na natatanga eh. Di nahihiya to mga puta ito. Ay nako. Nakaka-high blood talaga. Wala nang magandang nangyayari dito sa Pilipinas. Totoo yan, Susan de la Cruz. Kalatni oh. Talaga sa aaminin man natin at sa hindi, karamihan naman talaga sa ating mga Pilipino ay mga tanga. Totoo. Tanga pa sa mga boplaks. Putragis, nakakahiya, nakakasuka. Yun nga puta yan. Dihiya itong mga hype na to. Lucifer, shout out. Karox, marami pala sa mga kababayan natin ay may isip kriminal, DDS. Kahit ano pang magpagsisigaw gawin ninyo, di na makakauwi si Digong nyo. Magtirik na lang kayo ng kandila. Yun ang mas mabuti. Gregorio Ubas, shout out. Watching from Pagadian City, shout out. Diyan sa Pagadian City. Ben Torres, shout out. Kailan kaya magigising sa katotohanan ang mga DDS na bobo? Malabo na yan, friend. Tanga nga mga yan eh. Hindi pa na-invento yung gamot ng tanga eh. Kalat na yun. Shout out sa Team Amoy Asi. Mabuhay kayo. Kayo na lang ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Wala na, grabe. Kakapal na mukha na ito. Sa totoo lang, sobra kapal na mukha talaga ito. Sa lahat siguro ng politikong nakita ko, itong Duterte, ang pinakamakapal na mukha. Pasigero, shout out. Panatikong tabogo, sabi niya. Kaya nga, mga bobo. Librado Ludovico, shout out. Oh, Librado, may rally dyan sa Canada. Oh, mga Duterte rin. Napapanood mo ba? Shout out, Michelle Edwin, my friend. Mike. Ewan ko, Karox, yung mga Pilipinong yan, ay merong mga pinag-aralan. Kaso, may katangahan din. Hay, nako, baka may bayad. Ewan ko, yung iba, nandiyan sa inyo. Vancouver yata, puta na. Chupista Bunao, shout out. Good PM. Good afternoon po, Kuya. Ang loving wife po. At sa mga kawarriors. Pag nakikita ko ang mga pagpapakilala ni Digong sa ICC na si Aka isang bulate na lang hindi pumipirma na halata namang pang Pamas Award ang arte at talaga namang nakakairitang panoorin. At itong anak niyang ewan kung ano-anong pinagsasabi, nakakasuka ang mga pinagsasabi. Grabe, wala na po akong mapagparisan sa kapal ng muka. Naku, Mr. PBBM. Wag mo nang hayaang magkabalik ang mga Duterte. Nawa, arestuhin ang lahat ng sangkot sa ICC para matahimik na Pilipinas. Amen.
Shout out, Atty. Claire Castro. Felipe Garrido, shout out. Malmang mga OFW dyan sa The Netherlands ang papaalis o mapauwi sa Pinas. Totoo, dapat pauwi na yung mga tanga. Bawal ang tanga talaga dapat sa mga bansang ganyan. Kalat ni, hello, Sweetie Grace. O malapit na Semana Santa. Sana magpakabait ka na. Bless you, Sweetie Grace. Puta, nandun nga. Kanina nagkita kami sa korte. Malakas na yung iling. Kaya yung Grace Ching Sai na yung hype na to. Oh. Jerry De La Rosa, shout out. Rodeo Felipe, shout out. Gusto mo ng gulo, digong nyo? Ayan, kulong ka. Sunod ang mga anak mo at aliporis mo. Oh. Pilomina. To. Pilominalas. Baka Pilominalas to. Pilominalas. Yun ba yan? Ang mga taga-suporta ni Duterte ay kahalintulad niya na palamura, mahilig sa gulo. Need ng GMRC. Adelia Koriyama, watching you. Salamat. Mario Canlas, shout out. Pelabot, shout out. Meron ng demensya. Meron ng demensya. Yan, kaya hindi niya alam, sinasabi niya. Lipat ko muna. Na-high blood ako kay digong nyo. Efraim, shout out. Baka naman hindi tunay na Pilipino ang mga yan. Alien, totoo. Hindi, marunong magtagalog ang mga animal eh. Roelio Damaso, shout out. Karoke, mga tanga talaga, pati senador ng Pinas bukod kay Risa, tanga panig sa Satanas. Totoo. Iprim mo nito, BBM. Baka mabaliktad na pangyayari kung hindi gagawa ng paraan at tumahimik ang mga DDS. Yun nga eh. Marilo Pabianak, shout out ha. Ayan ang BP ng Pilipinas. Pinasasahod natin pero ayan at nag-uudyok sa mga tao na pagbagsakin ang gobyerno. Nakakalungkot mga kaisipan ng mga yan. Kakahiya sa mga nasa ibang bansa sa ipinapakita nilang kautuan. God bless sa Philippines. Gandang gabi po tayo sa mga warriors. Gandang gabi, Marilo Pabian. Marilo ulit oh. May sabi-sabi na siya mismo the BP ang nag-organize ng mga rally. Grabe, sayang ang pasahod natin sa kanya. Totoo. Efrem, nakakatuwa din naman pag nagsasama-sama ang mga tanga. Mabuti pa, ang mga bobo may pag-asang matuto. Totoo yan, Efrem. O, tayo na. Hi! Rabi, Inobel, shout out. Natawa naman ako. Tiagong Akyat at si Tae. Nako po. Baka, ano mo Rabi, baka may lalabas pa mga ibang resibo dyan. Mga nakapangalan kila Jinbulag, Shoktong. Tanginang yan. Ano ba yung mga resibo mo, Sara Duterte? Putang ina, hindi ka na nahihiya. Sierra Jaser, oh. Hindi lang yan mga taga Netherlands, Karox. Baka kung saan-saan sa Europe yan galing mga yan. Siyempre, may mga pera yung mga Pilipinos na yan. At sa Europe nag-work. Grabe. Kapal mukha ng Sara na yan. Di ba may papinoy, may pa Ninoy, di ba may pa si Ninoy, may topak talaga. Oh. Rick Panoy, shout out. Mulat mula pa talaga, plano talaga si Bongbong ang ipa-impeach ng mga Duterte, kaya pumayag si Sara na maging vice, di ba? Pwede, Rick. Kaso nabuko naman eh. Nabuko ni Martin Romualdez. Oo. Na may gumagalaw to si Pandak na gusto nilang palitan ni Gloria Macapagal si Martin bilang Speaker of the House. Huli siya. Lisa Cruz, shout out. Mga OFW, mahiya kayo, magtrabaho kayo kasi dito, yung pinagtatanggol nyo, isa sa nagpahirap sa atin. Sara, umuwi ka. Sara, umuwi ka na. Paglingkuran mo, mga bumoto sa'yo.
Anong paglingkuran? Nakawan na. Di isa ulit oh. Hoy, Sara, umigan, sagutin mong kinukulapol sa'yo ng mga OFW. Mahiya kayo, walang trabaho dito, kaya andyan kayo dahil amo nyo walang ginawa para gumanda ekonomiya. Yun nga eh. Diba? Lisa Cruz ulit oh. Mga OFW, wala yung pakialam sa inyo. Hayahay buhay ng mga yan. Samantalang kayo, kung hindi kayo magtrabaho, wala din kayo kasi amo nyo pinapatay lang mga adik at hindi inayos ang ekonomiya. Yun nga eh. Delpin Abeliana, shout out. Kahit sa buong mundo, kaya nilang magparali sa dami ng pera nila pero walang maniniwala sa inyo. Pagdating sa Pinas, tae kayong lahat mga Duterte. Yun nga eh. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless sa inyo. God bless, Raul. Raul ulit, BP Sar Lustay. Kasunod ka na on di kaya kasunod na ang impeachment o di kaya kasunod na impeachment mo. Di kaya plunder cases. Shout out kay Senador Trillanes. Yun nga. Raul ulit, sabi ko nung una, magtayo ka na lang digong nyo ng gang dyan sa Oblo, weather lang yan. Oo, wala eh, ilan lang naman sila doon pa siya makakapagtayo ng gang. Aanim lang yata sila doon eh. Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, dapat talaga kalkalin, pasigurado, marami pa yan. Baka nga sa Davao, meron pa rin yan. Hindi lang si Tambalustay, pati mga kapatid at si Gongs D. Attention, PBBM at Quadcom. Lahat na yan, malamang. Shout out, Atty. Claire Castro. Tatay, Ato Quartero, shout out. Sabi ni Ipe, mamamatay daw lahat ang ayaw kay Digong. Kami naman ay nagsasabi na mamamatay kundi lahat ang mga tangang tao na naniniwala kay Digong, o, di ba? Puro kayo daldal, kayo mga artista kayo. Dapat sinugod ninyo yung ano doon sa Villamor. Papasukin niyo kami kundi magkakamatayan niyo. Ganun, ang daril lang kayo mamatay, di ba? Buhay niyo aalay niyo diyan. Tangin na kayo, mga puro kayo salita. LMT, shout out. Pareho ng ikulong ang mag-ama na yan. Dumadami ang mga engot at ob worldwide. LMT ulit oh. Totoo naman maraming eng-eng at ob kundi ba naman tingnan kung anong klaseng Pilipino pinagboboboto ng mga yan. Yun nga eh. Number 1 si Kimo. LMT ulit, sarap tadyakan yung silya na tinatayuan. Tangina, kapal na mukha at kung silya tumayo pa ron, gago. Yung si Sara, tangina, hindi na iyaw. Geronimo Vales, shout out. Laking bayad dyan, $. Hindi papayag yan mga tangang DDS na yan. Walang bayad na yan. Sinusukan na nilang lahat ang ninakaw nila. Pwede. LMT oh. Hindi na uuwi si Baliw. Takot na may sumalubong din sa kanya sa airport. Wala na yan, hindi na yan. Tsaka yung sabi Sara na makakauwi. Sara, hindi na makakauwi tatay mo. Ikaw naman. Sabagay, mahina naman si Judge Motok. Nakita niyo kung anong klaseng judge lang pala yun. Diba? Sisipain lang ni Digong yun. Lisa Cruz. Share po natin mga vlogger sa katotohanan para makarating sa mga kinaukulan. LMT ulit Sinumpong yata. Sinumpong na. Ingat kayo. Pepito Duran, shout out. Style lang yan. Idol, best actor. Diba? Ramon Valencia ulit, bossing. Yung mga nagwe-welcome na yan, mga bulag, pipi at bingi. Para mga zombies yan, walang alam sa nangyayari sa Pinas. Kumusta na sa lahat ng mga karaoke warriors at sa pamilya mo. God bless as always. God bless, Ramon Valencia. Pepito Duran, Marami kasing pera mga Duterte. Puro bayad yan. KOJ. Iba dyan. Watching from California. Melchor Urolpo, shout out. Engot lang ang boboto dyan sa mga Duterte. Maraming engot. Melchor. Rolando Ignacio, shout out. Nakakahiya talaga sa international community ang pinagagawa ng mga DDS na yan. Kung ganun lang din po pala, di magkaroon na lang ng batas
na lahat ng presidente magpatupad ng war on drugs, mas maraming napatay at nakaw. Yun ang i-declare na best president. Yun nga, putang. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoks. Ano po yung sinasabi ni Abugagang Saramaw? Ibalik si Digong sa Pilipinas pero ituloy ang kaso. Ginagawa din tanga ang mga judges sa ICC. Yun nga tatanga-tanga. David Alin Mendoza. Ano pa po yung sinasabi ni Saramaw? Kinumpara yung tatay niya sa walang silbi kay Ninoy Aquino. Si Ninoy po ay pinaglaban ang mga Pilipino, pero yung tatay niyan ay pinapatay ang mga Pilipino na drug addict at user daw, pero wala namang nahuli na drug lord. Hoy, Sarajing, maiuwi naman ang ama mo sa Pinas. Nakakahon na parehaba. Yan lang, malamang. Nakakahon ng parehaba. Na yan, malamang, di ba? Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga friend. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Adoracion Di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo, mga friend. Impong Basyang Team Deli po ay muling bumabati ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, di ba po ang sabi ni Engkong di po siya magpapailalim sa mga puti, pero nung nangyari, yun nga tatanga-tanga sa mga line up mo po ng tagapagtanggol sa Kalawakan, parang puro labanos po yata ang kulay ng at walang bagong hukay na kamote na napabilang. Yun nga, puro puti yung tagapagtanggol niya, no? Kala ko ba gusto mo sa mga Pilipino lang ang walang dayuhan? Nagtatanong lang po, mahal na Ingkong, ha? Ano po? Sukol na. Wala ka ng choice kundi magbawas ka ng iyong kayamanan galing sa nilimas niyong kaba ng bayan. Aber, di ba ang sabi mo wala kang pera? Di ba? Pero puro top of the line ang nasa sides ng defense mo, Ingkong. Di rin, ha? Gagawin ng lahat para itaob ang bangka mo. Win or lose, sila ang jackpot. Pero ika nga po, God moves in a very mysterious way. Ano po? No match ang kapangyarihan mo sa dami ng pera mo pag si Lord na po ang kumumpas at kumilos. Things happens for a reason. And ito po ang itinakdang panahon ng Diyos para kalusin na po ang salop para sa mga taong halang ang bituka. Walang takot at respeto sa Diyos. This is it, Pansit. End of the line. Sincere prayers and ask God's forgiveness is what you need, Ingkong, and this trying moment of your life. Reflect at magsisi po sa buong puso. Maawain at mapagpatawad po ang banal nating Diyos. Patigilin mo na ang mga alaga mong zombies, mga tanga, at inutil lang ang makikinig at maniniwala sa kanila. Mga leche, kinam. Federico Mandak, shout out. Nakakaya itong mga kababayan natin, pinaglalaban yung akusado ng crimes against humanity, at itong BP na pinasasahod ng taong bayan, siya pa yata yung nag-uudyok na lumaban at pinagre-resign yung presidente. At ang kapal ng mukha na ikumpara si Digong kay Ninoy. Kung sino-sinong pang ginagamit, swerte lang itong mga OFWs na ito kasi hindi nila naranasan yung dinanas ng mga biktima ng EJK. Ito ang hinangaan ng mga tao, yung katapangan daw ni Digong. Bilib na bilib sila pag nagmumura. Nagmumura na ito at pinagmumura yung mga kalaban nila. Doon nabudol ang mga taong ito. Yun nga, mga tanga nga No? David Alin Mendoza, Karoks, hindi po kayang arukin ng isipan ko ang ipinagsisigawan ni Digonggong na si BBM, pero pumayag siya na magtandem sila ng anak niya. Ngayon silang magngangal-ngal dahil di mapagbigyan ang mga gusto nilang mangyari. Yun ang nagrarally naman dyan sa Netherlands. At tingin ko po ay mga libreng pagkain yan at pamasahe. Sana po ba si Kimo at di siya nagsasalita doon? Namimiss ko na po yung mga video niya
na ngumangasab ng pagkain ng Senado. Balita ko ay na-aksidente daw po. Buhay pa naman, friend. Ha? Pastor Jun Lagon, shout out ha. Federico Mandao, hinangaan ng buong mundo ang mga Pilipino pagkatapos ng EDSA 1 Revolution. Biglang tumaas ang pagkakilala nila sa atin. Ngunit ngayon ay pinagtatawanan na nila tayo dahil sa mga nabudol ng mga Duterte at ipinagtatanggol ito na akusado ng crimes against humanity. Kauna-unahan ng Asia na nahaharap sa kasong ito. Nabahira na naman ang pagkilala ng mga nabahira na naman ang pagkakilala sa mga Pilipino sa buong mundo. Totoo yan, Federico Mandap. Ahiya-hiya. Wala ba Pilipino dyan sa Czech? Sa China? Ba't di kayo mag-rally dyan? Ay, meron pala sa Hong Kong. Tatawag nga kay Boy Hong Kong. Tatanungin ko yan. Kung totoo yung mga kawalang nangyayari dyan. Shout out, Balong. Perlatan, shout out. Dahil sa maayos nilang pamumuhay sa Europe, mga kapwa nating Pilipino ay nakakalimutan tayong nandito sa Pinas ay gusto nating managot siya mga pinapatay niya. Totoo. Pati si Mr. sa totoo lang napapamura sa inis kay BP Sara. Totoo, gago nga yan. Perlatan ulit to. Yung mga may sakit sa ulo ay nasa denial stage. Hindi daw sila sira ang ulo. Ayun nga. Perlatan ulit. Sabi ni BP Sara, wala dyan siyang sinabing papatay si BBM, FL at Romualdez. Sila lang daw ang nagsasabi noon. Ito ang sample ng denial stage. Ito. Perlatan ulit. Ang daming instances ng body language ni BP Sara ng culture of disregard sa pinagsasabi niya. Sign of mental instability. May tililing nga eh. Sa tingin ko ha. Perde San Juan, shout out ha. Good evening po, Karox. Karox, maraming nabago sa mundo. Ultimong mga modelong gamit tulad ng computer at telepono, cellphone. Pero sa ating mga Pilipino, marami pa rin hindi nagbago o nabago. Marami pa rin tanga, lalo na sa pagpili ng politiko. Nagiging panatiko kahit na mismo yung politikong inuudulo nila ay yung mismong pumapatay sa kanilang karapatan. Tanong, kailan pa kaya matututo ang magigising sa katotohanan ang kapwa natin mga Pilipino? Nakakalungkot yung tanong mo, Ferdinand. Mukhang wala na. Mamerto Jr. Salonga, welcome to the club. Karox, dapat magkaroon ng batas. Pag natalo ang kinasuhan, pati yung mga abogado na nagtanggol kasamang makukulong, double ang parusa sa abogado. Yun nga ang gusto ko rin mangyari. Para hindi tanggol ng tanggol itong mga gago na to eh. Pero nasa ano ulit to? Rox, huwag po sanang magalit at mainis kay Attorney Engineer Toto Cosing. Ipinaliliwanag po niya ang tamang proseso sa pagpapatupad ng batas, lalo na po doon sa pag-aresto kay Duterte upang hindi masilip o mabutasan ang mga nag-aresto. Kasi kung hindi susundin ang tamang proseso ng batas, ay lumalabas, binababoy at ginagahasa rin nila ang batas na nakalimbag o nakasulat. May patakaran po kasi ang ICC. Proseso at pag-aresto ang akusado ng crimes against humanity. Salamat po. Oo. Magaling yan si Attorney Toto Cosing. Oo. Susan Clausen, shout out. Nakaka-high blood, sir. Ang mga Pinoy, sinasamba yata si Duterte. Hindi iniinda ang mga taong pinapatay. Kailangan ng iusad ang impeachment kay Sara. Totoo. Lorely Bernardo, shout out. Cheese Escudero. Bulukin na sa dahig ang salot ng mga matay tao. Justice sa mga biktima ng EJK. Totoo yan. Lorely Bernardo lito. Rolilay, ganun ba yan? Lorelai Bernardo. 30K ang pinatay. No, exile Rodrigo Duterte. Walang karapatang bumalik sa Pilipinas ang mamatay tao. Yun nga. Lorelai, 30K ang pinatay. No, exile.
mamatay tao. PI mo, Sara Duterte, we deserve better leader, not the Dutertes. Totoo. Susan Clausen ulit. Gawa-gawa lang ni Sara ang mga sinasabi niya para magalit ng mga tao. Totoo. Pares ka tatay niya. Ha? Nelson Nukop, shout out. Isang malaking kalapastanganan yan kay Ninoy, kapal ng muka. Totoo. IMCJ, shout out. Sana magising ang mga Pilipino. Sobrang gulo na dyan sa Pinas. Gawa ng mga Duterte. Totoo. Benempey, shout out. Mga tanga sumusuporta sa Duterte. Mirna Alibado, shout out. Dapat ang mga abnormal tulad ng mga Duterte, hindi na yan pinapansin. Manmanan na lang pero wag nang pansinin. Totoo. Rhea Manampan, shout out ha. Wag na pong tawaging presidente si Adigong kasi tapos na po siya. President BBM na po tayo ngayon. At insulto naman kay BBM. Si Digong pa din ang presidente ng mga hinayupak na yan. Mga bobo nga puta. Malia Leonora Roque, shout out my friend. Ganyan lang talaga mga Pinoy, kung ano uso, dun sila. Pag sa March 28 walang masyadong umaten, malalaos na yang si Digong. Yung mga OFW naman, maraming malulungkot sa kanila, kaya yung mga ganyang gatherings, nakakapag-relax sila. Huwag lang mainip mga DDS at mabilis naman ang proseso sa ICC. Pagkatapos ng hearing sa September 23, may hearing agad sa October 23. Sa 2030, September 23, may hearing agad sa October 23. Sa 2030 nga lang, may schedule na ako ng hearing. Second hearing, October 23, 2030. Third hearing sa January 23, 2035. Fourth hearing sa March 23, 2040. Ang PIP saka na schedule kung buhay pa ang akusado. Mama to. Oy, ang tagal mong hindi nag-comment ha, Malia Leonora Roque, my friend ha. What's keeping you busy, my friend? Emily Capistrano, shout out. Watching replay from San Jose, California. God bless Carox and family. God bless the Philippines. God bless Emily. Hindi to replay. Vlog lang ito, hindi ako nagla-live eh. 3JC Hope, shout out. Sir Rox, mukhang naiba timpla ni Sara kasi alam naman niya na legal ang pagkakaaresto kay Digong. Saka yung comment ni Atty. Kaufman na hindi daw nabigyan ng fair treatment si Digong, hindi po concern ang ICC kung legal o illegal ang pagkakaaresto kay Digong. Di sila apektado ng ganyan at wala rin paki ang ICC kay fair o unfair kaya kay Digong sa Pinas. That has nothing to do with the case. At ang ICC does not care whatever, basta sila concern lang sa kaso. That's it, pansit. Everyday Sunday, shout out ha. Lock him up, lock him up, lock him up. Yan ang dapat isigaw ng mga gagong Pinoy sa The Netherlands. Salvador Marpil, shout out. Nakakaawa na nakakasuka ang Pilipino na niniwala sa mga Duterte. Ang daming alagad ng kadiliman ni Digong. Yun nga. Sa inyo ito, impyerno eh. At napakamalas natin na pamunuan tayo ni Satanas. Ha? Rodelia Alpilor, shout out. Hello po Sir Rox, ingat and God bless po. God bless Rodelia. Jenaline Balesteros, shout out. Sara Mau, nakala mo matino, mas matino pa Marites, nakapitbahay namin, kapal mo. Florentino Bendulo, shout out. Napaka-idiot mo, Kanur. Renato Santos, shout out. Dapat lahat ng Pilipinong OFW sa Netherlands ipadeport sa Pilipinas. Dapat. Send them home, di ba? Tangin na kayo. Kakalat kayo ng kahayupan dyan. Reynoso Hernando, shout out. Daming ingot na DDS, pati sa Europe, pinapakita ang kaingotan. Mary Grace Santos, shout out. Good morning, Karox. Sana po tablan pa ng konting kahihiyan si Sara. Ikumpara ang tatay niya kay Ninoy Aquino. Pati si Marcoleta, si Rizal naman. Pati si Cheese kay Jesus Christ naman para kay Sara. Ano na nangyayari sa kaisipan ng mga ito?
Di pa nagpahuli si Cayetano, ambassador daw siya ni Jesus. Ambassador daw siya ni Jesus din. Blasphemous to the highest level. Pray na lang tayo. God bless. Yun nga, Mary Grace, puta. Basta nadikit ka kay Digong, tsak na mawala ka sa sarili. Oo. Rian TV, shout out. Huling birthday na yan ni Digong yung. Digong. Oy, sa Biyernes, birthday na nung baliw. Oo. Ha? Jessica Castillo, shout out. Di kaya bayad sila? Else, di sasabihin yung on Marcos resign. Pwede. Josephine Lorca, shout out. Puro bastos lahat ang sumusuporta sa mga Duterte. Totoo. Domingo Alfonso, shout out. Watching from Germany. Oh. Andro Nicoroda, shout out. Good po. Good mo, Mr. Totoo lang, from Antipolo City. Berhilio Manzano, shout out. Nasa ICC ang pasya. Huwag nang pabalikin si Digong, di ba? Berhilio ulit, oh. Huwag ka nang bumalik dito sa Pinas, Digong, para matahimik na ang mga EJK victims, oh, di ba? Priscilla Leong, shout out. Mukha ngang bangag si Digong sa fentanyl, di ba? Yun nga, eh. Priscilla ulit, oh. May hangganan lahat. Ayan, magbabayad ka ng utang si Digong, ha? Priscilla ulit, no more Duterte ever again. Mga pro-China. Priscilla ulit, oh. Kapal mo, Sara. Nasaan yung pera ng taong bayan? May mga bagong mga pangalan ka na naman na imbento. Hintayin mo, Priscilla, yung mga darating. Yung Gin Bulag. Meron yan. Ano pa? Makakapal ng mukha ng puta. Bong Tupa, shout out. Tama, ibalik si Duterte sa Pinas at itali mo sa puno ng langgam habang nililitis. Joke lang, sabi ni Bato. Lito Bulisay, shout out. Hindi lang masabi ni Digong na kaya nanalo dahil sa pandaraya. Yun nga, eh. Sabihin mo na kasi, Digong. Ria Manampan, shout out. Pinagtanggol nila yung kriminal. No way. Huwag nang pauwiin yung kriminal na yan. Buisit. Di ba? Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Tama. Papatak na naman ng mata yung misis ko. Oo. At mag-i-injection ng insulin, ha? Ako nurse, mga friend. Bait ko, no? God bless, mga friend. Hanggang bukas po muli. Sana natuwa kayo sa mga sari-saring pinagkwentuhan natin, di ba, mga boss? Oo. Timo! Puta na. Shout out, Atty. Claire Castro. Wala ka ba magawa para matanggal yung mga pinaswesweldong wala nung... Good night.